Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang the greatest investigator kung maituturing itong si Senator Panfilo Lacson. Kasi lahat talaga ng angle, lahat ng perspective, lahat ng lahat, 'di ba? Talagang kanyang pantay-pantay na tinitingnan. And he found out na mis-allege ni Elizalde ko ito nga pong 100 billion insertion. So totoo. We all agree na totoo ang 100 billion insertion. Pero hindi po si President Bongbong Marcos ang nakakatanggap dahil meron pong sumasabotahe sa pangalan ng ating presidente, kumukuha ng kickback gamit ang pangalan ni PBBM. So, bago natin simulan ang topic na yan, mga minamahal, ipanood ko lang muna sa inyo yung video ni Senator Panfilo Lacson kung saan meron siyang in-reveal na mga pangalan na nandoon mismo sa ahensya ng gobyerno. At tila baga parang sila yung tumataksil kay PBBM at mayroon ding kasabwat dito na kung tawagin natin, alipores ni Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang kinalaman, 'di ba, ni Sara Duterte dito nga po sa 100 billion insertion? So panoodin muna natin tong sinabi ni Senator Panfilo Lacson. So mga 3 minutes to mga minamahal. I hope na hindi kayo maboard. So anyway, affects our economy, even yung investor confidence. Ang masama rito, Mr. President, apektado yung buong bansa eh. Naglayo ang investors, stock market is down. Enough is enough. Yung sinasabi ni Saldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente. I have it on good information, hindi totoo. May mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. oh, narinig ninyo, may mga tao sa Malacanang na misrepresented ang pangalan ni PBBM. So sa madaling sabi, merong mga traidor sa loob ng Malacanang na ginagamit ang pangalan ni PBBM. Diba? It sucks, Mr. President, to think na ito yung nangyayari. I will still strongly suggest that an investigation is in order. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan. Yes, ito. Ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But, yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Why? Because last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He named up the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Traigib Olivar. Yan. Si Olivar. Malaki din yung kanyang naging papel dahil undersecretary siya ni Vice President Sara Duterte noong Department of Education Secretary itong si Sara. O see?
Nakukuha niyo yung pattern? Anyway, let's continue the story. Personalities. Ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. So 52 billion, yun yung personal na handle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaivar. And sabi niya, ang pag-alam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries, ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from I think March hanggang April yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaivar, kasi nakakapag-deliver. I'm not defending the President, Mr. President, but you know, in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun eh. Pinapatrack ko ngayon sa aking staff kung ilan yung na-release out of the items on FLR or Pizarro. Kung alam ni Pangulo, at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM. Bakit niya dito? Yan din ang observation ni Your Honor, di ba? Sabi niyo rin, because you also examine. I will still strongly suggest that an investigation is in order. Ang masama rito, Mr. President, apektado yung buong bansa eh. Naglayo ang investors, stock market is down. Yung po yung masakit dito. So, I think I have made myself clear, Mr. President, that there are persons responsible. I'm appealing to our co-workers in government. We have reached the point na dapat isipin natin, enough is enough. Oh, yan yung binitawan ni Senator Panfilo Lacson. Enough is enough. My goodness. 'Di ba? So, meron siyang mga pinangalanan. Si Adrian Carlos Bersamin, na Undersecretary ng Presidential Legislative Liaison Office. So, isa yan sa mga allegedly na ginagamit, binasbasan, 'di ba, ang paggamit ng Pangulo para nga po dito sa 100 billion insertion nang hindi nalalaman ni President. Itong si Olaivar is Undersecretary ng DepEd noon sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Very surprising, right, mga minamahal? At ang malala, ginawa nila ito ng walang basbas or kaalam-alam itong si PBBM. So, ibig sabihin, may mga tao sa loob ng gobyerno na inihahabla si President Bongbong Marcos sa publiko, pero behind the scenes, sila yung kumakayod ng kickback gamit ang pangalan ni PBBM. So, ito yung matatawag nating inside sabotage. 'Di ba? So ngayon, pag-usapan natin itong si Olaivar. Hindi to ordinaryong personalidad, mga minamahal, kasi siya po ay former undersecretary at under siya ni Sara Duterte mismo at isa siya sa mga trusted na circle noon sa DepEd. Ngayon, ano nga ba yung issue ni Sara Duterte sa panahon nung siya ay secretary ng Department of Education? Una, confidential funds. Pangalawa, overpriced laptop. Pangatlo, questionable procurement. Pang-apat, missing documents. And panglima, sketchy transaction. At ngayon, lumalabas ang pangalan niya sa kickback scheme para sa 100 billion insertion. So, hindi natin pwedeng sabihin na coincidence to. Hindi ito coincidence dahil ito ay isang pattern. Kasi kung titingnan nyo, mga minamahal, parehong tao, parehong modus, parehong circle, parehong name dropping, at parehong paggamit sa posisyon para magnakaw. At ang masakit pa dito, ginamit nila ang pangalan ng Pangulo para protektahan ang sarili nila. Ngayon, kung susuriin natin ang kanilang mga galawan, ginamit si PBBM, ginamit ang mataas na opisyal na to para daw ito kay PBBM. Yan yung ini-insist nila, 'di ba?
na sinasabi nila na hindi, may basbas na yan ng presidente. Kahit wala naman. Pero ang totoo, sa kanila napupunta ang pera. Pangalawa, mapagpanggap na official transaction. Kunyari pang legislative coordination, kunyari part ng DepEd procurement, kunyari may go signal ng Pangulo, pero ang goal nila, kumuha ng kickback. And pangatlo, kapag nahuli, ibabaling sa presidente. Well, ganun yung ginagawa nila ngayon. Para sila yung malinis, para sila yung tawag dito, para hindi sila masira, para ang presidente ang masira, at makatakbo sila ng milyong pondo ng kaban ng bayan. So, sabi ko nga sa inyo, yan yung tinatawag na sabotage from within. So, tandaan ha, si Bersamin at itong si Olivar ay pareho nang nag-resign. Bakit? Kasi halatang merong tinatakbuhan. Hindi ba't napapansin natin mga minamahal na habang kaliwat kanan ang mga haka-haka laban kay PBBM tungkol sa budget insertion, sino ang unang lumutang na mga pangalan? Si Zaldico. Yung mga DDS vlogger. Yung mga pro-Duterte spokespeople ko, no? Mga peking narrative na amin na, ebidensya, mga ganyan-ganyan. Pero ngayon, sino palang aktual na pangalan at posisyon na involved? Mga taong malalapit kay Vice President Sara Duterte. Mga taong dati niyang undersecretaries, mga tao na nasa loob ng palasyo na hindi loyal kay PBBM. So ngayon, sino ba ang nagsasabotage sa ating presidente? Walang iba kundi yung mga loyalist ni Vice President Sara Duterte na ginagamit lamang ang pangalan ni PBBM sa kanilang pagnanakaw. So, ito yung dahilan kung bakit importante ang sinasabi ni Ping. Kasi nakatulong siya para ilantad na hindi naman sa pagtatanggol kay PBBM, bagkus para malaman natin kung ano nga ba yung katotohanan. Tinuro niya kung sino ang gumawa. Diba? At sinabi niya directly, the president had no knowledge of this scheme. Kasi alam naman natin na itong si Panfilo Lacson, mga minamahal, ay dating investigator. So, lahat ng angle, lahat ng kahit malilit na sulok, tinitingnan yan. And I think verified yung kanyang sources. And naniniwala naman tayo eh. Hindi naman siya nagtatanggol sa ating presidente. Sinasabi niya lang ang katotohanan. At siya pa yung nagbigay ng mga pangalan. Hindi to haka-haka, talagang literal na pangalan, screenshot, hindi to chismis. Binigay niya yung pangalan, nag-name drop siya. So, uulitin ko, walang ninakaw ang ating presidente, pero may mga magnanakaw sa paligid ng Pangulo. At yan yung delikadong uri ng kalaban. Yung nakangiti sa harap mo, pero ang ginagawa, nagnanakaw sa likod. So anyway, mga minamahal kayo, ano ang masasabi ninyo? Anyway, yeah, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!